Araw-araw may gustong manloko. Mula insurance scam hanggang credit card. Gusto mo bang hindi mawalan ng pera? Makinig ka! Ako si Josh. Sa episode na ito ng The Infographic Show, ilalahad namin ang 30 pinakatangang patibong sa pananalapi na madalas mapasukan ng middle class. Numero 30. Ayon sa YouGov noong 2022, ang industriya ng insurance ay pumapang-apat sa listahan ng pinakakinaiinisan na industriya sa Amerika, kasunod lamang ng tabako, news media at cable. At isa sa mga iyan ay literal na nagdudulot ng kanser sa mga tao. Bahagi ng dahilan kung bakit labis na kinaiinisan ng mga tao ang industriya ng insurance ay dahil sa mga panlilinlang sa pananalapi tulad ng whole life insurance na maaaring lubusang magpabagsak kahit sa mga mayayamang profesional na nantatrabaho sa opisina. Ang whole life insurance package, hindi tulad ng term life na sumasaklaw lang sa iyo sa loob ng takdang bilang ng taon, ay tumatagal mula sa oras na binili mo ito hanggang sa ikaw ay mamatay. Doon lang magbabayad ng death benefit at pwedeng may cash value habang tumatagal. Parang pang matagalang investment, pero gusto lang nilang isipin mo yon. Pumipirma ka para magbayad ng insurance premiums habang buhay na karaniwang 8-10 beses mas mahal kaysa term life, pero mas maliit pa ang makukuha mo pag namatay ka. Baka pa dahil sa gulat sa bank account mo. At simula pa lang yan. Number 29. Ayon sa Pew Research Centers, 24% ng mga Amerikano ang naniniwala ang pagkakaroon ng maraming pera ang nakakapagbibigay kasiyahan sa buhay. Dahil sa mataas na gastusin at pag-uudyok mag-ipon, maraming Amerikano ang ipinagpapaliban ang pagre-retiro at mas matagal nagtratrabaho. Pero kahit paano, nadadagdagan pa rin ang ipon mo, di ba? Sa totoo lang, isa na namang masamang patibong yan na inihahanda ng mga tagapananalapi para sa'yo. Ang karaniwang haba ng buhay ng isang tao sa US ay 79 na taon. Magtrabaho hanggang 65 o higit pa, baka 10 taon na lang ang matirang ma-enjoy ang pagre-retiro. Mas malala pa, ayon sa datos, ang mga taon na yon ang pinakamalamang nagugulin mo ng mahina at may seryosong sakit. Maganda nga ang sasakyan mo papuntang trabahong hindi mo maiwanan dahil hindi ka makapagretiro, pero hindi kung mabibiktima ka nitong susunod. Bilang 28, ito ang pinangarap mo nung bata ka. Papasok sa dealership, mayabang, bibili ng bagong kotse at agad ipapaandar palabas. Pero isa ito sa pinakamasamang pwede mong gawin. Lahat ito ay dahil sa isang salitang kinatatakutan ng mga interesado sa pananalapi, depresasyon. Sa unang taon ng bagong kotse, bababa agad ang halaga nito ng 20% at tuloy-tuloy pa itong bababa sa paglipas ng panahon. Itinuturing lang na bago ang kotse habang nasa lote pa ito. Pero sa sandaling ilabas mo na ito, itinuturing na itong segunda mano at ganun na rin ang presyo. Lahat ng dagdag na perang binayad mo ay parang naglaho na lang bigla. Ang pinakamasaklap, sabi nila, kapag bumili ka ng second-hand na kotse, namamana mo rin ang problema ng dating may-ari. Dahil sa bagong teknolohiya at mataas na replacement value, mas mataas ang insurance premium ng bagong kotse. Kaya ang pangarap mong kotse, naging bangungo. Ang trend na ito ay nagpaakala sa milyon-milyon na yayaman sila pero nauubos lang ang pera nila. Numero 27. Ang NFTs o non-fungible tokens ay blockchain authenticated at kadalasang pangit na maliliit na ilustrasyong kakaiba at random. Binili ito ng mga tao bilang investment, umaasang tataas ang halaga dahil sa pagiging bihira. Sumikat ito noong crypto craze ng early 2020. Sa susunod na makita mo ang NFT, isipin mo na lang na ibig sabihin nito ay not financially tenable o hindi pinansyal na kapakipakinabang para makaiwas sa sakit ng ulo. 23 milyong tao ang gialam ito at ngayon ay may hawak na yung walang kwentang blockchain JPEGs. Ayon sa NFT Scan at CoinMarketCap, halos 69,800 sa 73,000 NFT collections ang nawalan na ng halaga, kaya lahat ng bumili nito ay lubos na nalugi. Isang perpektong halimbawa nito ay ang NFT ng pinakaunang tweet ng tagapagtatag na si Jack Dorsey. Naibenta ito ng 2.3 milyong libra noong 2021 at bumaba na lang sa 1,200 noong 2023. Mas mababa pa yan sa $2,000. Kung gusto mong mapanatili ang pera mo, mas mabuting maghintay muna kapag may espekulatibong investment trend na pinagkakaguluhan ng lahat. Ang susunod na patibong ay madalas dala ng karamihan sa mga Amerikano. Numero 26. Dahil mahal ang bilihin at hindi tumataas ang sahod, karaniwan na ang paggamit ng credit card. Sa katunayan, 82% ng adultong Amerikano ay may isa o higit pa. Noong 2025 umabot sa $1.28 trilyong ang utang sa credit card sa Amerika. Marami ang hirap magbayad kaya minimum payment lang ang nababayaran para iwasan ang late fee at yan mismo ang paraan kung paano kanila nabibitag. Ang minimum na bayad ay kadalasan 2 hanggang 3% lang ng kabuuang utang mo. Pero habang nagbabayad ka, patuloy pa ring tumutubo ang interes. Ibig sabihin, mas malaki ang mababayaran mo sa paglipas ng panahon.
Sabi ng My Budget, ito ang kanilang halimbawa. Kung may utang kang $5,000 sa credit card na may 18% interes at ang binabayaran mo lang kada buwan ay ang $100 na minimum, maaaring abutin ng mahigit 30 taon bago mo mabayaran ang utang. Sa panahong iyon, mahigit $12,000 na ang kabuuang nabayaran mo. Higit pa ito sa doble ng orihinal mong utang. Isipin mo ito bago magbayad ng utang. Mas malala pa ang paparating na pagkalugi kaysa sa nararanasan ngayon. Numero 25, sa ika-21 siglo, kaginhawaan ang pangunahing kalakal at napansin na ng mga kumpanya na pwede nila itong pagkakitaan. Magandang halimbawa nito ang food delivery service gaya ng DoorDash at Uber Eats, na mas praktikal lalo na kung nasa labas ka ng syudad. Parang pagbabayad sa credit card, ito ay parang unti-unting pagdurugo ng pera kapag sinuri mong mabuti. Baka hindi mo pinapansin ang pag-order sa DoorDash tuwing pagod ka sa Biyernes, pero mapapansin mong tumataas ng hanggang 39% ang presyo ng pagkain sa mga delivery service. At hindi pa kasama dyan ang dagdag na delivery charge at tip para sa driver. Ang pagkain na nagkakahalaga lang ng $40 kung bibilin mo sa tindahan, maaring umabot ng $54 kapag in-order mo sa app. Kung madalas kang umorder kada linggo, unti-unti kang naubusan ng pera nang di mo namamalayan. Pero mas malala pa ang susunod nating patibong sa pera, numero 24. Ang loto, parang tamaan ka ng kidlat, pero may bagong tax bracket ka. Malaking gastos ng mga Amerikano sa larong, halos tsak na talo. Ang tyansa mong mamatay dahil sa kidlat ay mga isa sa bawat 100 at 87,000. Ang tyansa mong manalo sa Powerball ay isa sa 292,200,000 at 200,000. Hindi man lang malapit. Ayon sa CNBC, kalahati ng mga Amerikano ay tumataya sa state lottery at depende sa particular na source, ang karaniwang Amerikano ay gumagastos ng $300 hanggang $1,000 sa mga tiket ng lottery bawat taon. Parang itinapon mo lang ang pera sa wishing well, kaya mas mabuti pang itabi mo na lang sa bulsa mo. Pagdating sa mga pangarap, ang American Dream ay maaring pinakamahal na patibong. Numero 23. Pangarap ng gitnang uri ang magkaroon ng sariling bahay kaysa umupa. Ngayong 2024, mas mura na ang hulog sa mortgage kaysa upa, kaya siguro marami ang naiisip tumawag sa Samaritans. Pero may isa pang patibong sa pera para sa may-ari na lumalala kada taon kasabay ng pagtaas ng presyo. Gastos sa maintenance. Ayon sa Forbes, ang taon ng gastos sa pagpapanatili ng isang single family home ay humigit kumulang $10,400 kada taon na may 5.7% pagtaas taon-taon. Hindi ba't sobrang walang patawad ang buhay? Kahit nakuha mo na ang pangarap mo, may mga napakamahal pa rin kaakibat. Pero hindi lang bahay ang mga binibiling nakakataba ng puso na tahimik na sumisira sa iyong pananalapi. Numero 22. Maaaring iniisip mo na ang mga alagang hayop ay nagbibigay ng dagdag na kahulugan sa iyong buhay, pero maaari rin silang maging parang pabigat sa leeg mo. Hinihila ka pababa sa pagkalugmok sa pananalapi. Tingnan natin ang pinakasikat na alagang hayop sa Amerika. Sa kasalukuyan, mayroong 48.3 milyong aso na naninirahan sa mga tahanan sa Amerika. Bagamat ang mga benepisyo ng pag-aalaga ng aso ay kadalasang pagmamahal at pagkakaibigan, hindi mo naman mabibili ang isang Lamborghini gamit ang mga iyon. Tingnan natin ang tunay na gastos sa pag-aalaga ng isa sa mga 4 na paang pabigat na ito. Ayon sa Wall Street Journal, ang gastos sa pagguha ng aso ay mula $1,100 hanggang $4,400 at dito pa lang ito nagsisimula. Mayroon ka ring gastos sa pagpapaspay at pagpapaneuter, bakuna, training, pagkain, regular na check-up, grooming at mga kagamitan. Awatian sa pagitan ng $3,000 hanggang $9,500 at pagkatapos, oras na para sa pet insurance. Kung gusto mo ng higit sa isang alaga, idagdag lang ang multiplier sa lahat ng numero. Ngayon, tatalakayin natin ang panghabambuhay na pinsala. Number 21. Isa ka bang milyonaryo? Hulaan namin, malamang hindi. Alam mo bang kung seryoso kang naninigarilyo, pwede kang gumastos na hanggang $1.6 milyong sa sigarilyo sa buong buhay mo? Lumabas noong 2016 ang estadistikang yan. Kung i-adjust sa inflation sa nakarang dekada, maaaring umabot na ngayon sa $2 milyong ang gastos. Pero kung alak naman ang legal mong paraan para mag-relax, siguradong mauubos din ang pera mo dyan. Pinalala pa ng pandemya ang konsumo ng alak kung saan tumaas ito ng 20% hanggang 40% sa ilang estado sa US. Kaya booming ang negosyo kung nagbebenta ka nito. Noong 2022, ang karaniwang Amerikano ay gumastos ng $583 sa alak bawat taon. Kahit hindi mo pansinin ang gastos sa sigarilyo at alak, babalik din ang tunay na presyo dahil sa mga epekto nito sa kalusugan na nagpapalaki ng gastusin sa buong mundo. Mas mainam na pigilan mo na ang bisyo para sa pera at kinabukasan mo kahit pakiramdam mo ay astig ka sa sigaro at scotch. Hindi mo namamalayan, nakakulong ka na rito.
Bilang 20 Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Hulu, HBO Max, Peacock at marami pang ibang streaming service ang pinaghaatian ng libangan ngayon at lalo pang tumataas ang presyo ng mga ito. Natuklasan ng Forbes na tumaas ng 44% ang presyo ng streaming packages sa 2025. Ang karaniwang Amerikano ay gumagastos ng mahigit $42 kada buwan sa streaming na umaabot sa mahigit $500 kada taon. Pinapanood mo ba talaga kahit kalahati ng mga serbisyong meron ka? Isa pa itong dahilan para bawasan ng mga iyon at manood na lang ng mas maraming libreng infographic show videos sa YouTube. Number 11. Nagdudulot ng krisis sa pera at kalusugan sa US ang gambling apps dahil sa mas maluwag na batas sa sugal. Maraming tao ang tumataya sa sports, eleksyon o mga pangyayari sa mundo. Minsan gumagastos ng libo-libong dolyar taon-taon na kaunti o wala ang balit. Ayon sa National Council on Problem Gambling, may 2.2 milyong matatanda sa US na may matinding problema at 5 hanggang 8 milyong pa ang may malalaking issue. Kung isa ka sa kanila, maaring mawala sayo ang lahat. Kahit iwasan mo ang mga halatang patibong, may mga kontratang nagkukunyaring oportunidad na naghihintay. Numero 18. Ang rent-to-own ay isang paraan ng pagmamay-ari ng bahay kung saan habang nagbabayad ka ng renta, unti-unti kang nagkakaroon ng equity hanggang maging iyo ang bahay. Kahit maganda ang kasunduan, may malalaking patibong sa pananalapi na dapat bantayan. Kapag may hindi mapagkakatiwala ang nagbebenta, maaaring bulsahin lang nila ang iyong mga bayad o gamitin ito para bayaran ang kanilang buwis at utang sa bahay na sa huli ay ipapasa rin sa iyo ang utang. Sa matinding kaso, pwedeng ipasablis ang ari-arian at kunin ang dagdag na kita habang wala kang natatanggap. Kung papasok sa rent-to-own, magsaliksik muna. Lalala pa ba ito? Oo, pwede pa itong lumala. Numero 17. Ano pang mas middle class kaysa may bangka sa driveway mo? Bagamat simbolo ito ng estado para sa iba, maaari rin itong maging malaking gastos. Bukod sa mabilis bumaba ang halaga ng bangka tulad ng kotse, magastos din itong libangan. Mahal ang insurance ng bangka at malaki rin ang gastos sa pagpapanatili nito. Kung gusto mo namang itago sa dauman kaysa sa trailer sa labas ng garahe, tuloy-tuloy pa rin ang bayad sa pwesto. Gaano mo ba talaga ito magagamit? Talaga? Ngayon, para sa isa sa pinakamalalaking panlilinlang sa mga hopeless romantic. Number 16. Sinasabing tradisyon ang paggastos ng 2 buwang sahod para sa diamond ring sa proposal. Pero hindi naman talaga ito ganoon katanda. Nagsimula ito noong 1947 ng gawing tradisyon ng De Beers Diamond Company. Bago ang dekada 40, 10% lang ng bride may diamond ring. Pero pagsapit ng dekada 90, umabot ito sa 80%. Imbes na gastusin ang 2 buwang sahod sa diamond ring, mas mabuting maglaan ng mas kaunti para sa mas personal na bagay at huwag mong ibaon sa utang ang sarili mo dahil lang sa isang bato. Patuloy pa rin ang utang. Number 15. Ang gitnang uri ay kariris na gustong makapasok sa trabaho kahit pinagsasamantalahan sa pera, kaya malaking scam ang unpaid internship na yon. Sabi nila mahalaga ito para sa karanasan at koneksyon sa industriya. Pero kung oras ay pera, dapat bayad ka sa oras at effort mo. Na yun, para sa bagay na hindi na dapat ikagulat. Number 14. Alam ng lahat na niloloko sila sa ospital, kaya madalas itong gawing biro sa buong mundo. Kahit ang mga karaniwang procedure ay pwedeng may nakakagulat na taas ng presyo bago ka pa magkaroon ng malaking utang sa medical. Heto ang isang maliit na life hack mula sa infographic show para sa'yo. Humingi ka ng detalyadong listahan ng singil sa bill mo para makita mo bawat item na sinisingil. Mapapansin mong biglang mawawala ang ibang singil, pero tuloy pa rin sa pagdami ang mga bill. Number 13. Mabilis magbago ang fashion at mas magastos ang paulit-ulit na pagbili ng murang uso kaysa mag-invest sa ilang dekalidad na pirasong tatagal ng taon. Pamahal na ng pamahal ang mga damit na ang karaniwang presyo ng bawat isa ay umaabot na sa $17 o higit pa, at yan ay isang problema. 2.3% ng taonang gastos ng karaniwang Amerikano ay para sa bagong damit. Bumili ng matibay, magtipid at bawasan ng basurang damit. Panalo ang lahat at para lang ito sa iyong aparador. Hintayin mong pag-usapan natin ang gastusing pwedeng sumama sa iyo ng dekada. Numero 2. Maglalabas ka ba ng $33,000 para sa isang araw na bakasyon? Malamang hindi. Madalas nalulubog sa utang ang mga tao para pundohan ang kasal na ganyan ang halaga, kung saan 40% ay napupunta sa reception venue at catering. Sulig ba ito? Hindi namin sinasabing huwag kang magpakasal, pero mas mainam pumasok sa kasal na may tamang budget para hindi ka habulin ng gastos sa mga susunod na taon.
Ang mga utang na yan ay mananatili sa'yo kahit hanggang kamatayan at di ka pa rin makakatakas. Number 11. Isa sa pinakamadilim na patibong sa pananalapi ay ang mamatay. At sa totoo lang, napakamahal mamatay. Ayon sa University of Pennsylvania, kung ikaw o mahal mo ay namatay sa matagal na sakit, maaring umabot sa $32,000 at $400 ang huling buwan ng buhay mo sa ospital. Ang aktual na gastos sa libing ay maaring umabot ng 7,800 at makakatipid ka ng kaunti kung cremation ang pipiliin mo na nagkakahalaga ng 7,000. Kailangan mo ring gumastos ng ilang libo para ayusin ang legal na usapin sa ari-arian ng namatay. Kahit patay na, di pa rin ligtas sa kapitalismo. Pero tingnan mo ang nangyayari habang buhay ka pa. Pang-10, ang buy now pay later na plano ay hinahayaan kang bumili at magbayad hulugan. Maganda ang alok na ito, pwede pa sa PayPal. May tinatagong kadiliman dito. Ilan sa legal na serbisyo ay nag-aalok ng credit limit na $30,000 at madaling makuha ang pera. Kahit may deal na walang interes, kapag di ka nakabayad sa oras, haharap ka pa rin sa malaking problemang pinansyal habang tumatanda. Pagtanda mo, may mga bagong patibong sa pera na naghihintay. Numero siyam, lahat tayo ay tatanda at madalas kailangan suportahan ang sarili o matatandang kamag-anak. Sa mapagsamantalang sistemang Amerika, maaari itong magdulot ng matinding problemang pinansyal. Sa mamahaling retirement home, ang bayad sa pag-aalaga ay $5,700 kada buwan, pero pwedeng umabot ng $20,000 kada buwan dahil sa dagdag serbisyo. At kahit ganito, hindi pa rin sigurado ang magandang kalidad ng pag-aalaga. Maaring maging malupit ang industriyang ito at nagpapakita ito ng katotohanan na ang ating lipunang abala sa pagiging produktibo ay isinasantabi ang mga matatanda gamit ang ating pera. Karamihan sa mga tao ay hindi ito mapapansin hanggang sa huli na ang lahat. Numero 8, ang health insurance ay isa pang patibong na mahirap iwasan dahil ginagamit ang buhay at kalusugan mo laban sa iyo. Nagbabayad ka ng buwanang premium para sa health insurance sakaling magkasakit o masaktan ka, pero kadalasan mas mataas pa ang gastos mo kaysa sa benepisyong natatanggap. Mas mataas ang sinisingil ng healthcare provider sa insurer kaysa cash payment. Ang galing ng sistema, di ba? Pang-7, gasgas man, pero kung ang alok ay mukhang sobrang ganda para maging totoo, malamang hindi ito totoo. Magbigay ka ng pera, may nangakong apatin agad. Aba, baka nakaharap ka na sa tinatawag ng mga eksperto na High Yield Investment Program o HYIP. Ang mga hindi rehistradong investment ay nadaalok ng labis na tubo na tatanggihan ng matatalinong investor, kaya madalas na naloloko ang madaling malinlang. Mabilis lang, mawawala na sila ng pera na pwedeng ilaan. Kung may nag-aalok ng isang beses lang sa buhay na pagkakataon sa pag-invest, mag-ingat at mag-research muna, baka hindi ka na makapag-invest ulit. Akala mo ligtas ka sa panloloko? Mag-isip ka ulit. Pang-anim, sa paghina ng ekonomiya, naghahanap ang mga tao ng ginhawa kaya pumapasok ang mga payday lender. Dumarami na rin ang mga nasa gitna at mataas na kita na diretsong sumusuong sa ganitong pinansyal na gulo para sa mabilisang pera. Kahit pa umutang ka ng $500 hanggang $1,000 na may 300 hanggang 500% taon ng interes kumpara sa 15 hanggang 30% APR na makukuha mo sa karaniwang credit card, siguradong malalagay ka agad sa malaking problema. Iwasan mo ang mga payday lender sa lahat ng paraan. Pang-5, kahit mukhang parang lasing muntsuhin tuwing Pasko, ang dating ko, kailangan mo talagang mag-ingat kung sino ang pakakasalan mo. Maaring ito ang pinakamasamang desisyon mo. Ang diborsyo ay industriya na kumikita ng $50 bilyong kada taon. Ang mawawala sa'yo sa diborsyo ay nakadepende sa iyong net worth at detalye ng paghihiwalay. Hindi na namin saklaw ito. Kadalasan, ang media na gastos ay $7,000 at ang average ay $15,000 hanggang $20,000. At yan ay bago mo pa simulan ang pag-usap sa hatian ng ari-arian at kustodya ng bata. Pero may isa pang tila inosente at typical na desisyon ng gitnang uri na maaring maging pasanin mo sa pananalapi habang buhay. Numero 4. Ang pagpasok sa kolehiyo ay dating mahalaga para sa gitnang uri, pero ngayon, dahil mas marami ng edukado, hindi na kasing halaga ang diploma. Matalinghaga man, pero mas mahal na ngayon ito kaysa dati sa usaping pinansyal. Ayon sa Education Data Initiative, ang average na gasto sa universidad sa US ay nasa halos $38,300 kada estudyante bawat taon, kasama ang libro, gamit at araw-araw na gastusin. Parang nag-aalaga ka ng 10 hayop na may malubhang sakit sabay-sabay, tapos may student loan debt pang darating. 42.3 milyong Amerikano ang may pasa na kabuuang utang na $1.81 trilyong.
Karaniwang umaabot sa 39,000 at 400 ang loan, pero dahil sa compound interest, baka buong buhay mo bago ito mabayaran, hanggang magbayad na lang ang whole life insurance plan mo. Pero may 3 patibong sa pananalapi na mas tanga at mas malala pa. Pang-atlo, kunin mo lahat ng patibong sa pananalapi ng tradisyonal na kolehiyo, doblehin at idagdag ang panganib ng halos walang kwentang diploma. Ganiyan ang realidad sa mga for-profit na kolehiyo. Nagtitipid sa pagtuturo ang mga pribadong institusyon para mapunta ang kita sa may-ari. Ang mga estudyante sa mga paaralang ito ay mas madalas na hindi nakakabayad ng kanilang napakataas na utang. Doble pa kumpara sa mga pumapasok sa regular na kolehiyo. Ayon sa The Guardian, mula 1,975 hanggang 2,015 higit 460% ang itinaas ng enrollment sa mga for-profit na kolehiyo. Nanggangako sila ng mababang hadlang sa pagpasok para pagtakpan ang maling pagtuturo, walang kwentang diploma at nakatagong gastos. Iwasan mo sila. Heto na ang seryosong bahagi. Nais mo na bang maging sarili mong boss? Marami ang nangangarap nito para makatakas sa rat race at magkaroon ng pinansyal na kalayaan. At ang mga multi-level marketing na kumpanya o MLM ay sinasamantala ang mismong damdamin niyan. Ang mga MLM ay mga kumpanyang nagbebenta na nire-recruit ka, binebentahan ka ng mga supply na ibebenta mo rin, at hinihikayat kang kumita sa pamamagitan ng pagre-recruit ng mga bagong nagbebenta sa ilalim mo. Sila ay mga kumpanyang mapagsamantala na nagbebenta ng ideya ng pagbebenta. Ilan sa pinakamasasamang kumpanyang ito ay illegal na pyramid scheme na mag-iiwan sa'yo ng maraming sobrang produkto at walang laman ang bank account mo. Magbibigay sila ng matatamis na pangako tungkol sa malaking perang maaari mong kitain sa kanila, pero kikita ka lang kung magiging mapagsamantala ka rin at magsisimula kang magdala ng mas marami pang kawawang tao sa scam. Ayon kay Gerard Brody, tagapangulo ng Essential Services Commission, may literal na 70.7% na tsansa na malulugi ka. Walang kasiguraduhan kundi ang pagsikat ng araw bukas, kaya iwasan mo ito. Ngayon, para sa pinakamalaking patibong sa pananalapi. Una, pagdating sa mga scam na talagang uubos sa'yo, walang tatalo sa bangungot na tinatawag na timeshare deal. Sa madaling salita, ito ay parang pinagsasaluhang bakasyunan. Gagamitin mo ito sa ilang bahagi ng taon, tapos ibang tao naman ang gagamit sa natitilang panahon. Kaya sa Tiora, mas mababa ang gastos kumpara sa pagrerenta ng lugar na paminsan-minsan mo lang bibisitahin. Ginagamit ito ng ilang mapagsamantalang management company para itali ka sa kontratang pabor sa kanila. Samantala, sobra kang sinisingil sa maintenance at management fees ng property na maaari nilang taasan kahit kailan. Habang nauubos ang laman ng bank account mo, halos di mo magamit ang lugar dahil nag-uunahan kayo ng ibang bumili sa parehong peak na linggo ng bakasyon. Lugi ang lahat habang malaki ang kinikita ng mga timeshare na kumpanya. Kung may mag-alok sa iyo ng timeshare condo, talikuran mo agad. Ngayon, alamin kung kailan hinuhulaan ng mga ekonomista na babagsak ang ekonomiya ng US. Nareto ang petsa o panurin mo na lang.